Once again, good morning. We will, I will title this reflection, Stop, Stop Unbelieving. Unbelief hinders a person with the miracles deed of God in one's life. We repeatedly hear the word unbelief. Kanunay na ito mabati ning word nga unbelief. Tingali sa una, before in the Old Testament or the New Testament, during the time of Christ, people did not recognize Jesus as Messiah. Tungod kay nagtuo sila nga ang Messiah kini ang harianon, gikan sa harianon nga pamilya. Pero ang ilang na hibaluan ni Jesus gikan man sa panday. Even si Christ, they believe nga si Elijah maoy mag-prepare sa way ni Jesus Christ sa Messiah. Mao nang they don't believe Jesus as Messiah, the Son of God. And this unbelief does not make our God happy. Evil generation is a generation with no faith in God. Although people know about God, know the Word of God, and they make believe that they are godly, but just to be appreciated. So muni kasagaran sa mga tao nga nagpatuo nga Diyos nun atubangan sa mga tao para daygon ang ilang gibuhat. Our gospel cites some teachers of the law and Pharisees who wants to see miracles from Jesus. And because Jesus know their hearts, wala siya magpakita og milagro. Jesus knows of their unbelief. He called him evil and godless generation. So muni ang mga tigpakarong ingnon, mga expert sa balaod sa Ginoo. Expert sila sa mga kini ang pagtulunan sa Dios. Kita karon nga nagpadayon sa bulhaton ni Jesus Christ, striving to do good things in our fellow men, striving to live the Word of God in spite of our weaknesses, ug nagampo kanunay nga mamahimong lig-on ang atong pagtuo sa Ginoo. Praying always so our faith in God will be strengthened. Kinahanglan nga atong ipakita sa kalibutan nga kita Diyos nun, dili lang sa atong pagpanulti kundi sa ato usab nga mga buhat. We must show to the world that we are godly, not only in our mouth but also in our deeds. Yes, we have weaknesses, but these weaknesses cannot hold us in doing what is good and can glorify before the Lord. Sometimes mabot sa atong hunahuna that we are not worthy to share the word. Even I myself, mabot sa hunahuna nga di ko takos nga mo share sa pulong sa Ginoo tungod sa akong mga weaknesses. Weaknesses with myself and with my family. But I already surrender this to God. Sa bahala ng Ginoo nako. Sometimes our enemies use these weaknesses para dita makapadayon sa atong bulhaton sa Ginoo. Sa kinahanglan dili ta magpadala sa whisper sa atong kontra. Sa muni usahay atong
maay man kay atong kontra mangita og kining asa taig-on. So di ta magpadala nini. We must show a genuine estado, state in our in the eyes of man and in the eyes of God. So atong ipakita ang tinuod nato nga kini ang pagtuo, tinuod nato nga pagkatao diha sa atong magagahom nga Dios. Dili ta magparon-aron nga maayo lang ta kung naay magtan-aw nato. That we are good only in the church if something or somebody is looking at us. So mo ni ang isa sa mga karakteristik sa mga tao nga kini ang tigpakarong ingnon kana ang plastik-plastikan. So sa tinuray nga pag-alagad sa Ginoo, so wala nato ni bisan gamay gihuna-huna sa atong tagsa-tagsa ka mga huna-huna. Like in our first reading in Micah 6, 1-4 and 6-8, in verse 7, will the Lord be pleased if I bring him thousand of sheep or endless streams of olive oil? So no, dili mahimuot ang Ginoo. Shall I offer him my firstborn child to pay for my sin? No, as it is written in our first reading. The Lord has told us what is good. Yan ang gihatag kanato unsa ang maayo. So what He requires of us is this: to do what is just, makiangayon, to show constant love. Kini ang pagpakita sa constant love, makaingon ta nga dili po ni sayon ang pagpakita sa constant love. Bisan og giyatakan imong katingod sa gihapon, ipakita ang imong constant love. Bisan og dili maayo ang pagtagad sa imong isigataw, ipakita ang imong constant love. And to live in humble fellowship with our God. So muni ang standard sa Ginoo. If we do things out from this standard of God, we don't believe God. Or basig labaw pata sa Ginoo. Matawag ta nga mga rebelde sa Ginoo, and we belong to the evil and godless generation. So usahay mura og basta-basta nahon na lang nato ang kini ang pamaagi sa Ginoo. So wagid ta kini ang maglantaw og holiness ba, the goodness of His word. So ato na lang basta-bastahon ang pulong sa Ginoo ug ang pag-aplikar niini basta-basta na lang pod. So this gospel reminds us of our believing in God. Atong paninguhaon nga dili ta wala ta mabilong niining gitawag ni Jesus Christ nga evil and godless generation. Og atong paningkamutan nga mabilong ta sa chosen generation. Mahimong chosen generation at holy nation that gives glory to God. Please stand.